DeMarcus Cousins target ng Lakers kunin next season. At LeBron James sinabi ang gusto niyang kunin ng mga role players sa free agency market. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa, baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go! Sa darating na June 7 na nga po mga tropa mangyayari ang Game 1 ng Boston Celtics versus Dallas Mavericks na gaganapin na nga sa loob ng home court ng Celtics. Kaya marami nga po nagtatanong kung sino nga ba sa Celtics at Mavericks ang unang makakakuha ng panalo. Well mga tropa, kung ating na nga po titingnan ng mabuti ang dalawang teams na ito, pareho rin naman nga silang may dalawang superstar. Siyempre sina Luka Doncic at Kyrie Irving ng Mavericks at si Jason Tatum at Jaylen Brown ng Boston Celtics na pareho rin naman nagtatala ng malaking numero. Bukod dyan, pareho rin naman nga silang may hawak ng napakagandang momentum matapos maging madali lamang sa kanila na i-close out ang kanilang mga serye. Pareho rin naman nga silang may mga reliable na role player kung saan meron ditong shooter at big man. Ika nga ay medyo balance at pantay ang matchup ng kanilang magiging laro. Ngunit sadyang meron lamang na kaunting kalamangan ang Boston Celtics sa simula. Since mas consistent nga po ang kanilang mga role player kumpara sa Dallas na siyang magiging difference maker, samahan mo pa ng pagkakaroon ng home court advantage. Kung inyo nga pong mapapansin, meron nga mga laro ang Mavericks na hindi talaga pumapasok ang kanilang mga three-pointer, hindi kagaya ng Boston na consistent ang shooting. Kaya kung sakali man nga pong mapabayaan ito ng Dallas, posibleng matambakan sila sa Game 1 ng Celtics. Ngunit mag-iiba ang istorya kapag nagawa ng Mavericks na maidikit ang laro hanggang sa huling mga minuto, gayong kung clutch lang naman ang pag-uusapan, tatalunin sila ni na Kyrie Irving at Luka Doncic. Samantala, NBA Finals na mga tropa, para maging part ka din ng games ay subukan lamang ang 1xBet. Gamitin lamang ang promo code na tropang 1x para sa up to 12,000 bonus credit sa first deposit. Available mga tropa sa GCash at PayMaya. Nasa comment section ang link. Paalala lamang mga tropa, make it fun and gamble responsibly. Dito naman tayo mga tropa sa susunod nating pag-uusapan patungkol dito kay DeMarcus Cousins. Ito nga yung patunay mga tropa na mayroon pa talagang natitirang gasolina sa tangke itong si DeMarcus Cousins. Dahil sa kanilang naging laban doon sa Taiwan, sa kanyang team na Taiwan Beer Leopards ay kanyang pinangunahan nga ito matapos nga na makuha nila ang kampyonato. At siya pa na nga mga tropa ang hinirang na Finals MVP kung saan siya ay nagtala ng 24 points and 24 rebounds. Hindi pa nga daw tapos yung pagnanais ni Cousins na makabalik sa NBA at isa lang daw ito sa mga ginagawa niya na hakbang upang patunayan na kaya niya pang makipag-compete sa mga NBA players, lalo na sa mga big man katulad ni Nikola Jokic at Joel Embiid. Si Cousins nga ay isang big man na mayroong 3 points shooting at matinik sa rebounding. Ang negative side lamang dito ay hindi pa rin nawawala yung kanyang attitude na mabilis magalit at mabilis uminit ang ulo. Pero so far, alam niya na kung paano kontrolin ang kanyang emosyon. Dahil nga dito mga tropa ay panawagan ng mga fans ng Golden State Warriors at ng Lakers fans na bigyan ito ng chance na makapaglaro sa kanilang team. Ayon din sa isang NBA analyst, dapat nga daw kunin ito ng Lakers si Cousins dahil makakatulong daw talaga ito sa Lakers lalo na sa depensa inside the paint. Anong masasabi nito dito mga tropa? Dapat bang kunin ng Lakers itong si DeMarcus Cousins? Pakikomento naman sa ibaba. Samantala, dito na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa mga bagong role player na posibleng makuha ng Los Angeles Lakers sa free agency market. Maliban nga po mga katropa sa pagkuha ng bagong head coach, assistant coach at mga superstar, ay isa naman nga po sa mga target na makuha ng Lakers ay ilang magagaling na role players na makakatulong kina LeBron James at Anthony Davis. And since nga po mga katropa, wala rin naman silang sapat na assets para makakuha nito sa pamamagitan ng trade, ay mapipilitan nga po talaga silang kumuha nito sa loob ng free agency. Bali, marami rin naman nga po ang magagaling na role players ang magiging available na dito ngayong off-season, kaya dapat na nga po itong samantalahin ng Los Angeles Lakers sa lalo madaling panahon. At ilan nga po sa mga role players na maari nga po nila ditong mapakinabangan ay kinabibilangan ni Jonas Valanciunas ng New Orleans Pelicans, Royce O'Neal ng Phoenix Suns, Robert Covington at DeAnthony Melton ng Philadelphia 76ers. Sa ganyang paraan nga po mga katropa ay mas makakatipid ang Los Angeles Lakers ng cap space, gayong hindi rin naman nga po ganoon kalakihan ang kanilang mga sweldo, kaya mas mapapalalim nga po nila ang kanilang lineup next season.